Bitiw, Lakay Deo at Sister Ellen. Ay, maganda, buti na lang dahil dito unang lumabas yung issue niya. Hindi sa inyong programa, but sa inyong stasyon. Opo. At sinasabi nga na I was trying to accumulate much power at ito ay not turned down. That's far from the truth. And this is the only program, Lakay Deo. I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang Administrative Order Number 1, creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap nito, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito'y first time ko ipapakita to kahit kanino. Ang aking Administrative Order Number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan eh. Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo. At kako, dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ito'y pirmado. Oh, original pa yan, ha? Original ito. Zoom, RHTV para makita. Mamaya Dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, pinapakita ko rito. Ayun. Na merong may seal. Administrative Order Number 1. At ito ay officially released sa Malacanang Records Office. Nandyan yan eh. Oo nga, oh. Ayan. So wala tayong ginagawa ritong hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa. Ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang dulo. Kanya ipinapakita ko yan sa iyo. Ayan. Pwede bang pasirox yan? Papoto. Oo, Xerox talaga. Pati ito, aking Ayun, appointment, malinaw. original papel. Pwede bang, Pam, Marlon, pwede bang Malu, ha? So dito sa istasyong ito, na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong Administrative Order Number 1. Ako'y nagbitiw bilang Executive Secretary dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon noon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified. The competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko yan. So kayo palang tumutol sa mga ganyan, yung mga, siyempre, mga BFF nila, mga kamag-anak, mga ano. Dahil Lakay, nung kami nangangampanya, panay mabubuting pananalita ang binitawan eh. At ako'y naniniwala na dahil doon sa pag-asang yun, kumapit ang sambayan ng Pilipino. Kanya siya'y tinangkilik ng 31 milyong Pilipino. Ngayon, kung ang interes ng ilang elitistang politiko o grupo ang ating pakikinggan, mumurahin tayo ng 31 milyong Pilipino. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun sapagkat ako rin naman na nakaharap doon sa karamihan ng pagbalangkas ng mga issue ng mga panahong iyon. Sino ba talaga ang nakaalitan mo sa Malacanang, Attorney Vic? Si Pangulong Marcos o si First Lady Lisa? Yung mga hindi na pagbigyan, dahil hindi naman karapat dapat pagbigyan yung kanilang mga hinihiling. Yung mga appointments na minamadali, dahil paano ka naman na magkakaroon ng tamang vetting process kung minamadali, shortcut ang proseso. So hindi ko pinayagan yon. Pati yung mga gustong maging Pangulo, wala namang mandato, yung nag-aastang Pangulo, wala namang boto, ni isang boto. Marami dyan eh. Marami dyan na pakiramdam nila Pangulo na rin sila, wala namang mandato. Isa lang ang Pangulo para sa akin ng mga panahon na yon, yung binoto ng tao. Sino ba yung umaastang Pangulo? Ako, kilala mo rin yan, Lakay. Kilala rin yan ni Sister El. Kilala yan na sambayan ng Pilipino. I do not have to name kung sino yan. Ganun po okay. ba? Ayan. Okay, so teka muna. Alam namin na sanggang dikit kayo. Ayan, nakinig, good morning daw, sabi ni classmate Ray Briones. Ayan. Good morning, Tata Ray. Ayan, sabi ko, ikaw ang hindi umiwan sa presidente nung siya ay walang gustong humawak na abogado, nung siya ay may eleksyon na protest. Ayan, parang noon talagang hindi kayo maghiwalay. Kaya marami ang nagulat na naghiwalay kayo ng landas. Ayan,
malabo na ba talagang magkasundo, maging magkaibigan kayo ulit, or may client-lawyer relationship? Malabo na yon, Lakay, dahil alam mo, wala kaming naging diferensyang personal. To be fair to him and to be fair to me, wala kaming diferensyang personal. Wala. Balit, yung sinasabing malabo na bang maging magkaibigan, alam mo ang kaibigan, hindi ka dapat iniiwan ang tunay na kaibigan. And I think, to be fair to me, napatunayan ko yun, ginawa ko yun. Subalit, hindi naman ako naghahanap ng kasama. Kanya lang pagka dumaan ka doon sa isang bahagi ng buhay mo na malungkot. At yan ay nung pumanaw ang aking ina, ni isang salitang pakikiramay, wala kang natanggap. Hindi kaibigan ang tawag doon. Medyo masakit. Malalim, malalim ang hugot ni Attorney. Malalim. Ayan. Ito pa ngayon ang isang issue bago ang ating formal job interview. Ay, hindi pa pala job interview to. Hindi pa ba yun? Chikahan pa lang ito. Chikahan pa pala yun. Ito ang chika natin kay Attorney Vic. Attorney Vic, ayan, kayo ay naging abogado ng Pangulong Marcos. Siyempre, merong privileged communication na tinatawag. Yung mga private, ano ba, ha? Ayan, ito ba mga privileged communication na ibahagi nyo kay dating Pangulong Digong Duterte? Dahil kung bumanat ngayon ang Pangulong Digong kay Pangulong Marcos, para siyang mga may personal knowledge sa mga nangyayari noon sa Malacanang. Alam mo yung mga salita at kritisismo ni Pangulong Duterte, dati na yan nung Pangulo pa siya. And I have never violated my oath. And kami ni Pangulong Duterte pag magkausap, we talk about issues. We only talk about issues ng ating bansa sa ngayon. Pinag-uusapan namin yan, hindi kami yung nagchichismisan lang sa buhay ng may buhay. Hindi ugali ni Pangulong Duterte yun, lalong hindi ko rin karakter yun. Ayan. Pero bago Lakay, sa ating mga katanungan, puntahan muna natin, attorney, meron po kaming man on the street. Pero bago yan, isa lang May muna. isa pa? Isa pa muna. Ayan. Bago yung tanong ng ating mahaba yan, man on the street, kasama si Giselle Ricafort. Ayan. Ngayon na Attorney Vic, ayan, marami ang nagulat. Bakit kayo ay kumandidatong senador? Ano ang nagtulak sa iyong kumandidato para maging miyembro ng ating Senado? Hindi ko matanggap ang korupsyon na Lakay, at hindi rin pwedeng hindi labanan at walang lalaban dito. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ating ilalabas yung mga katiwalian. Alam naman ninyong lahat kung paano sinalaula yung proseso ng pagpasa ng tamang budget. At kahapon ay naglabas ng kautusan ng Korte Suprema na sinasabing nagtakda ng araw ng oral argument para sa kasong isinampa namin na ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Kasama ka pala sa nagpunta sa Supreme Court kahapon, ano? Hindi kahapon. Nung mga nakaraan, Lakay. 3 weeks ago pa. 3 weeks ago. Sinampahan namin ang petition for certiorari and prohibition para ideklarang null and void at invalid at unconstitutional itong 2025 budget dahil apat yung aming grounds na binanggit doon. Ayan, babalikan natin yung budget na yan. Kay Giselle muna. Yes, babalikan natin yan. At marami pa tayo mga katanungan kay Attorney Vic. Pero ito, Attorney, ang isa sa ating mga kababayan ay meron pong katanungan bilang kayo po ay tumatakbong senador. Puntahan natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle, sino ang kasama natin ngayon at nasaan kayong area? Giselle. Sister Ella, kay nandito tayo sa kahabaan ngayon sakay ng ng Orangas Boulevard sa Pasay City at sa gitna pa rin Lakay ng hindi matapos-tapos sa mga issue, problema sa sektor ng transportasyon. Katabi natin yung isa sa mga tsuper nitong traditional jeepney, si Tatay Cirilo Latorena, at narito yung kanyang katanungan kay Attorney Vic Rodriguez. Attorney, magandang umaga po at sa ating at may tanong lang po ako na sana pag nanalo po si Attorney Vic Rodriguez, sana tulungan naman kami sa problema natin sa modernization program. At sana po, yung aming kahilingan po dapat pambansang industrialisasyon na sa gano'n magluwal na maraming trabaho din sa Pilipinas, dapat hindi importasyon. Pangalawa po, tanong ko, yung dapat yung sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng langit sa oil division dapat manawagan sa makaisa si Attorney Vic pag nakaupo na sa Senado na dapat kagyat na ibasura yung irrigation daw. Kung hindi mo matanggal ang irrigation, dapat ipasura yung president bat sa langis at saka trade law ng sa ganon at excise tax ng sa ganon, lahat ng presyo bababa.
lahat ng mamayan makikinabang doon sa dalawang agenda na aming tinutulak. Ba, knowledgeable si tatay, si kuya sa VAT, excise tax. Ayan. Sige, kuya, pasagutin natin si Attorney Vic. Dalawa yung tanong niya, Attorney Vic. Kung kayo ay maging senador, ano daw ang maitutulong nyo sa transport sector? At pangalawa, yung paano ma-resolve ang problema sa parating tumataas na presyo ng langis. Maraming salamat at tungkol po doon sa Jeepney Modernization Program, dapat to, yan ay dapat pagtuunan talaga. Hindi ako naniniwala dito sa AKAP at AYIX itong ayuda. Maling ayuda ito Ang tagal nang humihingi ng tulong at saklolo ng ating mga Jeepney Operators and Drivers Association. Sinasabi nila hindi nila kayang mag-corporatize o pumasok dyan sa privatization at modernization ng ating jeepneys. Instead na bigyan mo ng political ayuda AKAP or AYIX, yung mga tao ng politiko, ilipat sana natin dito sa Jeepney Modernization Program. Ang kulang nila ay kapital We've been spending billions, hundreds of billions of pesos dito sa walang katuturang AKAP at AYIX. Bakit hindi natin tulungan instead yung modernization ng jeepneys? Itong mga taong ito, ayaw nito ng AKAP at AYIX. Ang gusto nito, hanap buhay. Totoo po Negosyo dahil may dignidad at self-respect itong ating mga kasamahang jeepney drivers. Yung bilyong-bilyong pisong ibinibigay sa AKAP at AYIX, mag-pilot area tayo, Lakay, dito sa Metro Manila. Humanap ka ng kooperatiba o grupo ng Jeepney Operators Drivers Association. Pahiramin mo ng kapital. Yan masusukat mo, measurable yan. Makikita mo kung natututo na silang mag-manage ng kanilang kooperatiba or korporasyon. Makikita mo kung nagbabayad ba sila ng utang nila sa gobyerno at a very, very low monthly amortization na walang interest. Hindi nila pwedeng sabihin walang pera gobyerno. Tinatapon nga nila yung 100 bilyong piso sa ayuda at AKAP sa AYIX. Bakit dyan tinatapon nyo? Itong mga humihingi ng tulong, na tulungan silang magkaroon ng kapital for modernization, hindi natin tulungan. Yan ang aking gagawin bilang senador ninyo. Pagtungkol naman doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, I have to admit, at pasensya ka na doon sa ating nagtanong kanina, sasabihin ko lamang sa iyong totoo, wala tayo talagang kalaban-laban dyan sa presyo ng petrolyo. Dahil wala naman tayong production at tayo ay heavily dependent on imported petroleum products. Subalit, babalik na naman tayo dito sa korupsyon ng AKAP at AYIX. Bakit hindi natin bigyan ng targeted ayuda or approach itong mga magsasaka, itong mangingisda at miyembro ng transport sector? Bigyan natin sila ng, i-convert natin yung ginagawa nilang ayuda ng AKAP at AYIX, bigyan natin ng subsidy. A limited period of subsidy in terms of time itong mga nasa industriya ng transportation, agriculture and fisheries, para nang sa ganoon makompensate nila yung lugi nila. Halos weekly ngayon tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, wala nang kinikita ito. Ito ang dapat pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration, kung paano mapagaang ang buhay ng ating mahihirap at patuloy na naghihirap na kababayan. Hindi itong AKAP, hindi itong AYIX, hindi yung political persecution laban sa mga known political critic or dissenters. Kaya sabi nga, ayuda Republic. Anyway, Kuya, ayan. May follow-up question pa ba, Giselle? Ano pa rin ni Kuya? Ayan, narinig po ninyo, Kuya, ang paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez. May karagdagan tanong pa kayo, Tatay Cirilo? May Si Tatay dagdag po ako doon sa paggawa patas yung oil division law, hindi nga nakakatulong sa interest ng mamaya. Bagkos ang nakikinabag yung malalaking big company lang, yung big press company na dapat kung sino namumuno sa gobyerno pwede na maabidan yan para ibasura yung patas yan. Nasa ganun, lahat tayo makikinabang. Hindi kami nahirapan. Kagaya ngayon, dati crudo ko sa isang ikot 200, naging 250 na. Magkano nawawala sa kita ko araw-araw sa 5 ikot ko, 250 nawawala sa kita ko na napapunta pa rin sa tax ng gobyerno na dapat kakainin natin, ibibigay sa aming pamilya. Dapat ayun ang tutuunan ng mga nananalong politiko na kaya na maamindahan yan kasi kumbaga sa fundamental na problema ng sambayan ng Pilipino yan, yung pagpasa ng oil division law kasi wala nang kontrol ng gobyerno. Ayun, kung ibasura yan, o tanggalin yung 10% basta na, excise tax,
Sa ganun, marami makikinabang. Lalaki kita namin, pag gano'n din yung mga mamamayan, yung mga mananakay, makikinabang lahat. Sa bababa lahat ang presyo ng mga bilihin, bigas, lahat, pagkain. Dahil ayun pangunahing tumataas ang presyo ng mga bilihin. Dahil sa walang tigil na pagtaas ang presyo ng langis. Na dapat Okay. ibasura ulit ko sa law, o hindi may tanggalin yung 10% ba't sa langis saka excise tax. Yun lang po ay mananawagan kay Atty. Rodriguez sa sana sa palain. Kaya naman susukay at abindahan yan eh. Attorney Vic. Attorney Vic. Maraming salamat ulit sa iyo, Kuya. Tama yon, dapat nang rebisahin at siguro kung kinakailangan amyendahan yung oil deregulation law. Balit, yun nga, sa ngayon, para matugunan natin itong kakulangan ng kita ng ating mga jeepney operators and drivers, lagyan natin ng targeted subsidy. Bigyan natin sila ng subsidy na kahit paano mabawasan yung kanilang pang-araw-araw na issue pagdating sa petrolyo o kaya dyan sa paggamit ng krudo. And I believe, pag binigyan natin sila yung sektor na ito ng targeted subsidy, makikinabang pati mananakay eh. Hindi na tataas yung presyo ng pamasahe. Hindi na kailangan itaas kasi hindi na nanggagaling sa bulsa ng ating mga operators and drivers. Instead, ulitin ko instead na yung walang katuturang akap at AIX, dito natin bigyan, no? Tulungan natin yung ating mga nasa transport sector, yung ating mga magsasaka at yung mangingisda. Yan ang bigyan natin ng totoong ayuda, hindi political vote buying na ayuda. Okay. Si Kuya Cirilio, may okay na ba, Okay Giselle? na, Giselle. Maraming salamat. May tanong pa ako isa doon tungkol sa Ay, sige, mukhang ganado si Tatay Cirilio. Si Kuya, ah. ha? Okay, huling last. Ang operator po ang nakikinabang, hindi po yung mga driver. Kasi yung operator, yun lang ang pangalan doon sa subsidy, hindi yung mga driver. Kagaya namin, hindi ka ako nakatikim ng subsidy, matagal na. Kasi diretsang napapunta sa operator, kasi operator kumukuha ng subsidy, hindi ng mga driver. Sana, papunta lang sa mga driver yung subsidy, Agree ako ron na nagawa naman na yan. I think nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay nagkaroon ng ayuda sa mga jeepney drivers. And wala namang masama na ipatupad yung mga mabubuting patakaran ng previous administration. Hindi naman bawal gawin yung mga mabubuti ng nagawa eh. Ganun naman talaga ang Tutuloy governance lang, para kang mosaic. You build on what was built. Yung magaganda, ituloy mo lang. Okay, Giselle. Okay na. Thank you, Kuya, Giselle. Kuya, maraming salamat. Thank you, Giselle. Lakay si Tatay Cirilo Latorena mula dito sa Pasay City kasama ang piloto natin si Kuya JB Bedanya. Ito si Giselle Ricaport para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle at Kuya Cirilio. Ayan, nako. Ito ngayon ang isa pang tanong, Attorney Vic. Kayo po ay matagal na naging kasama ng Pangulong Marcos. Ayan. Ngayon, ang lulupit ng mga aligasyon ng dating Pangulong Digong na ang Pangulong Marcos ay gumagamit daw ng droga. At meron din pagkakataon na sa isang rally ay hinamon nyo ang Pangulo na sumailalim sa hair follicle test. Ayan. So ang tanong po namin sa inyo, Attorney Vic, bilang matagal na nakasama at kaibigan ng Pangulong Marcos, kayo ba naniniwala na gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos? Sa'yo ko rin unang sinagot ito, Lakay Deo. If you may recall, kayo ang unang nag-interview sa akin matapos magsalita si Pangulong Duterte no na merong isang kandidatong hindi dapat iboto dahil gumagamit ng illegal na droga. I remember this very clearly. Nagtawagan tayo around 8:30 or 9 in the morning. Hindi ko na lang maalala ang araw. Ang sagot ko, we do not feel alluded to. Yan ang aking sagot. At ako rin ang nagpakita ng kanyang negative results. Results sapagkat bukod sa St. Luke's, meron pa siyang negative result na isinumiti namin noon nung siya ay nagre-renew ng kanyang lisensya sa PNP Firearms and Explosive Unit or Office. So pinakita ko ito sa PIDEA. Hindi ako nahinto sa PIDEA. It was my judgment call. Pagkatapos ko ng PIDEA, tutuloy ako ng NBI. Binigyan ko ng kopya NBI. Pagkatapos sa NBI,
sinilbihan ko ng kopya ang Office of the Chief PNP. Ganun ko pinagmalasakitan yung aking kasama nung araw para hindi siya mamolestya at hindi siya, ang fear ko nung baka mamaya may checkpoint, padapain kami lahat sa kalsada, pahalikin kami sa asfalto at gawing kahiya-hiya yung senaryo. Nagpapatuloy yung istoryang ito, katangi-tangi itong issue ng droga sa kanya, hindi mamatay-matay At dahil ako ang nagpakita ng resulta niya sa PIDEA, sa NBI at sa PNP, pati ako, Lakay, ay natatanong bakit daw ako nagpakita ng peking resulta. Kako hindi peke yung resultang ipinakita ko. Pati ako ay sinisingil na ako raw ay nagsinungaling sa sambayan ng Pilipino. Now, when credibility is on the line, kaya nga ang sabi ko, para matapos yan, baka makatulong pa rin siya sa akin, di sumailalim ka sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Para pag yan ay nag-negative, masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, wala akong ipinakitang tansong resulta. Ngayon, pag yan ay iba resulta, sagutin mo. Katawan mo yan Pero wala akong sinabing siya ay gumagamit ng droga. Anong masama? Yakagin mo ang Pangulo ng Pilipinas sa sumailalim sa isang drug testing, yan ang issue sa iyo. At pangalawa, kinakailangan leadership by example. At malinaw yan, uulitin ko. Article 11, Section 1, public office is a public trust. Therefore, all public officials must be accountable at all times to the Filipino people. Ayan. So, in short, to make it clear, Attorney Vic, kayo ay naniniwala na hindi gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos, pero para sa kalinawan ng bayan, dapat sumailalim siya ng drug test. Tama, kailangan sumailalim. At hindi lang siya. Kung talaga nagdududa ang tao, di lahat ng napapabilang sa executive department dahil yung paratang na yan, hindi mamatay-matay O bakit naman tayo iiwas? Hindi ba't karapatan ng bawat Pilipino malaman ang estado ng kalusugan, ng katinuan, ng pag-iisip ng bawat namumuno sa kanyang bansa? So, nung kayo ay nasa Malacanang, wala kang personal knowledge na gumamit ng droga ang Pangulo? To be fair to him, wala ako nakitang gano'n. To be fair to him, hindi ako naririto para maging controversial just for the sake of, pag-usapan. Hindi. Yes. I value my integrity, Lakay. I value my credibility. Isa pa, Attorney Vic, ayan, bago si Sister L, ang sabi ng Pangulong Marcos, kinu-question nyo ang 2025 budget. Ayan, iniingat, kinu-question nyo, may mga blank items, maganyan, dun sa bicameral conference committee report. Ang sabi ng Pangulong, ito daw panggugulo niya sa General Appropriations Act 2025, bahagi daw po ng destabilization laban sa kanyang administrasyon. Tama po ba? May binabalak ba ang oposisyon ng grupo ninyo na ma-destabilize ang Marcos government administration? Sister El at Lakay at mga kababayan, meron bang destabilizer na kumikilala sa saligang batas? Meron bang destabilizer na kumikilala sa Korte Suprema? Meron bang destabilizer na tumatakbo sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 budget? Saan ka nakakita ng destabilizer na rule of law ang pinapairal? At itong 2025 GAA, ito ay produkto ng very poisonous legislative process. Nakita ng sambayan ng Pilipino, 28 items sa final ratified, approved, and signed bicameral conference committee report blanco. Nagkakahalaga ito ng 241 billion pesos higit kumulang. Hindi ito ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Lakay, alam ng mga SK chairman, SK sanggunian, alam ng mga sangguniang pangbarangay, ng municipal council, ng city council at ng provincial council kung paano ang tamang pagpasa ng tao ng budget. Tanungin mo, yung barangay kagawad dito sa iyong syudad, dito sa Star City, kung pwede kayong magpasa ng isang panukalang budget ng barangay na merong isang item na blanco. Tanungin mo, kahit sinong matinong barangay official, kung pwedeng magpasa ng isang tao ng budget kahit may 1 centavo na blanco. Hindi maaari yan, pero ginawa nila sa 2025 GAA. Wow.